ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado. Alright, ang una niyang statement mga kadunatics, walang dineploy na ahente, NBI agents sa Senado. Yan talaga ang sinabi niya. But later on mga kadunatics, inamin niya meron pala. Overwhelming ang ebidensya mga kadunatics na grabe kasinungaling itong si Bongbong Marcos at si Matibag ay talagang magkaalyado mga kadunatics, ha? Yung pagsisinungaling nila kasi sobrang bistado kasi ewan ko mga kadunatics, hindi ata binasa yung script no? Kakaiba yung statements nila pero halatang nagsisinungaling ang dalawa. Grabe talaga mga kadunatics. Marami tayong updates ngayon sa nangyari kagabi mga kadunatics. Panoorin mo muna natin tong video na to. Siguro nakita nyo na din. But stay, okay? Stay mga kadunatics para ipakita natin sa inyo na andun talaga nakasuot ng vest itong NBA agent. At yung tumawag sa phone mga kadunatics, sinabi niya na eto kasama namin ang NBI. Can you imagine that? Ha? Sobrang clear mga kadunatics na itong si Matibag, which we will watch the video later at kay Marcos mga kadunatics kung gaano sila kasinungaling. Ito, panoorin natin. Ano ba yung mga pinapan? Ayan. Sige, side natin na. Kaya nga. Ito yung drilling ng mga kadunatics na narinig ng mga tao at ng mga senadors. At sir, ito Sir Mike, Sir Munching. Sir Monch? Yan. Si Mike. Ay. Alright, sino yang si Mike mga kadunatics? Sino yang si Mike? Yan ang dapat malaman natin kung sino yang si Mike mga kadunatics ang tumawag ngayon. Alright? Oo, binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Magdi-deploy sila lahat. May mga rin nakapag-deploy na. Magde-deploy sila lahat. Magde-deploy sila lahat. Para mga bida. Hindi pa kasi, nandito pa sila sa may Langgam, center kasi nandito yung, parang langgam eh. yung action ngayon. Bida? Pero napakita namin yan. Kaya nga. Kasama namin yung NBA ngayon. Sige. Okay. Alright, anong sinabi doon mga kadunatics? Kaya. Kasama namin yung NBA ngayon. Kaya nga, kasama namin yung NBA ngayon. Sige. Ito. Okay. NBI. Makapagsipa. Makapagsipa, matamaan ka. Hindi na nila manon. Bakit man nag-interview? Gusto nilang buksan itong pintong to mga kadunatics para makapasok sila sa loob para kidnapin si Senator Bato de la Rosa. Ganyan kagahaman, ganyan katindi itong si Bangag mga kadunatics. Ayan. Yan mo na, ibaan mo na isang ibaan na nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa, ibaan mo na. Ibaan mo na, sige na ulit. Sige. Go lang. Grabe talaga. Nuts. Eto pa. Look at this mga kadunatics. NBI. Sobrang klaro. Sobrang klaro mga kadunatics. Andyan ang NBI sa panahon ng putukan, okay? Kasi drills muna mga kadunatics ang nangyari. Drills. Tapos mga ilang minuto lang nakalipas, putukan agad. So at the moment na may putukang nangyari, andyan yung NBI. Kasi sila mismo mga kadunatics ang nagpasimuno. Ayan.
Eh, Bob, sila yung may access nito, di ba? Ha? Sila ang may access nito. Sila lang po. Kumpirmado dito na may NBA agents mga kadonatics sa panahon ng putukan. Pero, ito ang sabi ni Bangag mga kadonatics. Alright? Okay, basahin lang natin yung update ng Radyo Pilipinas mga kadonatics. Okay? Kagabi. News update. Mag 8 PM ngayong gabi, nagmamadaling pumasok sa loob ng compound ng GSIS ang mga taga-NBI. Look at this mga kadonatics. Radyo Pilipinas, andun kasi sila. Nakakover mga kadonatics. Kaya nakita nila na ang mga NBA agents andun. Pero bakit itong sinabi ni Marcos ngayon, which is panoorin natin. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Alright. Alas 4 ng hapon. Alright mga kadonatics. Nung lumabas to yung resolution, umalis na ang mga NBI. So, andun na pala, nakatambay na mga kadonatics ang NBI by the command of this Bangag mga kadonatics na tambay na kayo dyan, okay? Whatever happens, kung i-deny yung TRO na sinubmit nila Attorney Torion, lusubin nyo agad kahit anong mangyari. Lusubin nyo at kidnapin nyo si Bato de la Rosa. Ngayon mga kadonatics, yung TRO, dahil yun lang yung hinihintay nila mga kadonatics na i-deny yung TRO at hindi naman naglabas ng temporary restraining order yung Supreme Court mga kadonatics, that was already enough na may go signal na. Pag hindi maglabas ng TRO, itong Supreme Court, lusubin nyo. At kaya mga kadonatics, yun ang nangyari kagabi. Pero, umabot pa siguro sa oras mga kadonatics, I don't know, maybe 30 minutes after sa putukan, saka pa nagbigay ng statement itong si Bungok na presidente mga kadonatics. Failed attempt kasi. Kaya, kinumpos niya pa yung sarili niya kung ano yung sasabihin niya. At alam nyo ba, ang unang sinabi niya, walang kinalaman yung gobyerno, guilty agad. Remember, 4 PM, okay? 4 PM, wala na daw ang NBI. Based sa sinabi nitong si Bangag. Balikan. Kaninang hapon, ay sinabi Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung pausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Nakausap niya si NBI Director, si Matibag mga kadonatics, wala na daw NBI doon. Sa Senado, andon lahat sa opisina. Bakit nasa opisina? Later mga kadonatics, malalaman natin kung saan si Matibag. Look at this. At around 8 PM mga kadonatics, NBI vehicle. Ayan, Hindi nyo masyadong makita, pero that's NBI, mga kadonatics vehicle, right? Palikan natin ng konti. Ayan. Wala nang NBI Wala nang NBI. Alas 4 ng hapon. Ayun, naka-vest. Pumasok sila. Ayan. Pausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. NBI yun. So, pagsisinungaling ni Bangag, mga kadonatics, sobrang sinungaling talaga. Alam naman natin na siya ang nag-utos ng lahat at eto ay inirevealed ni Senator Amy Marcos, mga kadonatics. Pagka-demonyo talaga. Di ba mga kadonatics? Sobrang kademonyohan ni Marcos Jr. Ngayon, pasadaahan natin yung statement ni Matibag. Let's try to connect it, mga kadonatics, kung connected ba talaga. Alright? Eto. Good evening, sir. Sir, direkta po, ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado. Alright. Ang unang niyang statement, mga kadonatics, walang dineploy na ahente, NBA agents sa Senado. Yan talaga ang sinabi niya. But later on, mga kadonatics, inamin niya meron pala. Ayan, di ba? Pistado kayo.
Imposible rin naman po na may makapasok doon dahil naka-lockdown nga po yan. Hindi naman po sa paniwala na makakapasok sa yung mga NBI agent. At sa pagkakaalam ko may mga pumasok pa pong Marine. So hindi naman po yata kapani-paniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. At pangalawa po, kami po nandito mula pa po nung umaga. Meron po kaming planning. Buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga opisyal po namin. Nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning po. Hotel. Ang sabi ni Marcos Jr., asan sila mga Kadonatics? Sa office. Hindi hotel, ha? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Nasa office ang mga NBI agent. Alright? Okay. Dito, sinabi ni Matibag, notice mga Kadonatics, na imposibleng makapasok ang NBI agent sa Senado kasi naka-lockdown at may mga Marines. Okay? Ang OSAA, nagbantay mga Kadonatics, Sergeant at Arms. Imposible. Buti na lang itong isa sa mga reporters mga Kadonatics may nalaman kung anong nangyari sa loob. Okay. Kaya tinanong niya, ito ang nangyari. Opo, linawin din po natin na meron kayong piyada doon, GSIS. Yes, ito. Tama po, sa GSIS, meron pong few agents. Lunok mo na. Sabi ng reporter mga Kadonatics, linawin po natin na may pinadala kayo sa GSIS. May pinadala sila doon. Alright? Yun yung nakita nating video kanina mga Kadonatics na they're trying to open it. Alright? Okay, again. GSIS. Yes, ito. Tama po, sa GSIS, meron pong few agents Lunok. na pinadala. Upon the request po, maaga pa po yun, ni GM Wick Biloso, may letter nga po yan na pinadala sa amin para magpatulong lamang po na i-secure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnels po ng GSIS. Alright mga Kadonatics, since may nagtanong na may pinadala pala ito si Matibag na NBI agent, ngayon napaamin siya mga Kadonatics, napalunok siya. May nalaman pala itong mga reporters na to. First, imposibleng makapasok ang mga NBI agent kasi may mga nagbantay na personnel, military personnel mga Kadonatics. Second, wala na daw sila doon. Nasa office na daw sila, nasa hotel mga Kadonatics. Grabe kasinungaling ng dalawang ito. Si The Junior at itong si Matibag. Ito po yung 4 to 6 person. Mga ganun po. Yun lang po kasi actually, pinasa ko lang po yung Inamin. instruction sa akin deputy na magpadala lang doon, mag-respond dun sa letter po na pinadala po ni GM Wick Biloso po. Inamin niya na meron daw talagang NBI agent. At yun nga mga Kadonatics, wala na siyang takas doon. May mga videos, okay? Para saan daw po yung inyong presence na kanilang request? Para ano daw yung Mag-clearing lang, ituro lang po. Kasi meron daw pong mga exit points and entry points na gusto nila masara. Tsaka ma-check din po, makyat sila doon sa may helipad na gusto nila po, wala muna mag-access po. ano po natin kay So, very clear na may mga NBI agent talaga. Hindi connected yung pinagsasabi niya ng una na wala at imposible. Ngayon, kasi may nalaman itong mga reporters, napaamin siya with lunok, laway pa mga Kadonatics. Ganyan yung caught in the act, na nagsinungaling. Senator Bato de la Rosa regarding the ICC warrant. Well, malinaw naman po, may instruction po sa amin ng Presidente na hindi po kami gagalawang at hindi po malinaw kung ano po yung nangyayari rin doon po sa Korte Suprema. Alright? So bakit kayo gumalaw? Bakit kayo gumalaw kagabi? Bakit may putukan? Ano ba? Ano ba talaga ang dahilan? Mga Kadonatics, hanggang dito lang. Putulin natin at proceed tayo sa sinabi ni Amy Marcos. Alright? Grabe! Mga walang hiya talaga. Walang hiya talaga itong gobyernong ito mga Kadonatics. First, sinabi ni Marcos na walang NBI agent alas 4 pa ng hapon. Nakita natin yung video mga Kadonatics. Gabi na may NBI vehicle. At sa loob, may naka-vest na NBI at yung tumawag, sabi niya, yung tinawagan, sabi niya, we are with the NBI agent mga Kadonatics. Ito si Matibag, una-una, hindi niya
inamin, pero tinanong ng reporter, napaamin tuloy siya mga kadonatics. Eto yung tugon ni Senator Amy Marcos mga kadonatics. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM, sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Very clear na si Bangag Jr. ay lantarang nagsisinungaling mga kadonatics. Ha? Sabi niya agad hindi walang kinalaman yung gobyerno nito. Pero dahil may agent na nahuli mga kadonatics sa loob ng premises ng Senado, ayun, napaamin. At may isa pa silang nadakip mga kadonatics kasi binalikan niya yung tactical equipment siya mga kadonatics. Nahuli. At alam nyo ba mga kadonatics, inamin niya dito mga kadonatics itong NBI, si Senator Amy Marcos din ang nagsabi sa another live niya. Sinabi nitong NBI agent na nadakip, inutos din nitong si Attorney Jerome Bomediano. Yan. Okay. Kalahati, ayan. Ito ang nag-utos mga kadonatics according sa isang NBI na nadakip sa loob ng Senado. Ayan, ang caption dito, Attorney Jerome Bomediano is a high-ranking Filipino law enforcement official who served as the chief of the Anti-Organized Transnational Crime Division or AOTCD within the National Bureau of Investigation. Siya daw ang nag-utos mga kadonatics na lusubin na. Okay, there is what we call mga kadonatics is a chain of command. Not directly talaga ang presidente ang magsabi sa agent na lusubin nyo na agad. No. Dadaan yan kay Matibag. At itong si Matibag naman mga kadonatics, dinaan dito. At ito naman ang nag-utos. Daming dinaanan mga kadonatics para walang direct na blame agad. Pero huli sila Huling-huli sila mga kadonatics. At ang Billionaire News, may pinost sila. Ito yung post nila mga kadonatics ng Billionaire News kagabi na hindi na malaya ng iba. Ayan. Okay. Basahin lang natin yung sinabi ng Billionaire News dito mga kadonatics, right? Update. The wife of an alleged NBI volunteer arrested the following shooting incident inside the Senate was seen emotional while waiting outside the Senate premises late Tuesday night. Okay. Eto na yung naglabasan na lahat mga kadonatics Ayan na yung asawa ng NBI agent na nadakip sa loob ng Senado mga kadonatics. Pero etong Billionaire News, ewan ko kung saan sila kumuha ng information. Bakit sinabi alleged NBI volunteer? Walang NBI volunteer mga kadonatics sa ganitong deadly na service or deadly operation. Hindi pwede mga kadonatics yung mga volunteer lang dito. Talagang NBI agent yan. Alleged, anong klase yan mga kadonatics? Mali pa nga sila ng date dito
Tuesday night na nagmamadali mag-post mga kadonatics itong Billionaire News. Kagabi is Wednesday night, di ba? Well, anyway mga kadonatics, klarong-klaro, bistado ang kanilang plano. That moment, sinabi ni Senator Bato de la Rosa mga kadonatics na after sa session nila sa plenary kahapon, may natanggap na silang intel na talagang huhulihin siya. Yun nga mga kadonatics, nag-attempt sila. Totoo yung intel ni Senator Bato de la Rosa. Nag-attempt sila na hulihin siya pero they failed. Ngayon, ang pinalabas ng mga loyalista, ng mga komunista, dilawan at pinklawan mga kadonatics, nagawa-gawa lang ni Senator Robin Padilla at ni Alan Cayetano. Grabe yung utak nila mga kadonatics, nagkabarilan na. Tapos ganun pa yung utak nila, nagawa-gawa lang daw. Ha? Sobrang dami ng ebidensya. Ayaw nilang tingnan yung ebidensya mga kadonatics eh. Gusto nila na mapanaig yung intuition nila mga kadonatics na gawa-gawa lang to ng mga DDS. Duterte supporters dyan sa Senado. Para i-control talaga yung Senado or palabasin si Senator Bato de la Rosa ng walang nakakaalam. Grabe. Sobrang tindi mga kadonatics. Sobrang tindi. So ano yan? Comment down below mga kadonatics. Grabe kasi di ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Like really? Bongbong Marcos, dig-deny ka pa. Ang daming ebidensya, matibag. Ikaw din. Diyos na ang bahala sa inyo. Our prayers mga kadonatics are stronger than any human power mga kadonatics. Kaya kung ano yung pinapanalangin natin ngayon, ay talagang magkatotoo yan. Alright? Thank you and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Do not forget to like and subscribe. Bye-bye.